Hi guys, ako nga pala si Rio Rigasa at welcome sa video na ito na tungkol sa integral calculus. So, sa video na ito, lahat ng topic ay may quick explanation ng concept at examples gaya ng area computation, centroids, volume, length of curve, area, moment of inertia, and work. So, tara, simulan na natin. So, dito muna tayo sa area computation. So, sa calculus, ginagamit natin ang definite integral para tukuyin ng area sa pagitan ng curve at x-axis mula sa isang point A hanggang B. So, ito ang formula na gagamitin natin. Area is equal to integral ng A to B f of x dx. So, dito, ang f of x, ang equation ng curve, at ang A at B ang interval ng x values na gusto nating kuhanan ng area. So, halimbawa ng problem, kunin ang area sa ilalim ng curve na f of x is equal to x squared mula sa limit na x is equal to 0 hanggang sa x is equal to 2. So, ito yung solution. So, area, gamitin natin yung formula integral ng limit 0 to 2 x squared, yung f of x natin, yung x squared dx, and then it is equal to integral natin yung x squared dx, x cube over 3 limit hanggang 0 to 2 is equal to, substitute natin. So, ito muna, 2 cube over 3 minus pag linagay natin yung 0, so automatic 0. So, yung answer natin is 8 over 3. So, yung area natin is ito na. So, lagyan lang natin ng 8 over 3 square unit kasi area. So, ito na yung final answer natin. So, dito naman tayo sa pangalawang topic natin, which is centroid. So, ang centroid ay ang geometric center o gitna ng isang area para sa isang 2D shape na bounded ng curve y is equal to f of x mula x is equal to a hanggang x is equal to b. Ginagamit natin ang mga formula na ito. So, kapag horizontal x o bar x is equal to 1 over a integral ng a to b x f of x dx. So, yung pagkuha ng vertical, bar y is equal to 1 over 2a integral ng a to b f of x squared dx. So, dito tayo sa problem. So, kapag ang curve ay f of x is equal to x mula sa limit na x is equal to 0 hanggang sa x is equal to 2. So, ito yung bibig natin problem. So, step by step solution. So, kuhanin ang area muna para makuha natin yung centroid ng area. A is equal to integral ng 0 to 2 limit x dx. So, yung x dx, so integrate x squared over 2, then limit 0 to 2 is equal to 2 squared over 2, so minus 0. Yung area natin is equal to 4 over 2, so is equal to 2. So, hanapin natin yung bar x natin. So, hanapin natin yung bar x natin. Bar x is equal to 1 over a. Yung a natin is 2. Then, integral ng 0 to 2 x, yung x, f of x, yung f of x natin, x din, and then dx.
and then it is equal to 1/2, labas 1/2, and then magiging x squared to 0 to 2x squared dx, then integrate 1/2 x cube over 3, and then wala na to, 0 to 2, parang 0 to 2, then equal to 1/2 2 cube over 3, and then yung answer ng bar x natin is 4/3. So yung bar y naman, so yung bar y naman, so area natin is equal to 2, area natin diba is equal to 2, and then yung bar x natin is equal to 4/3. So bar y naman tayo, bar y is equal to 1/2a, so yung a natin is 2, integral ng 0 to 2 x squared dx, kasi sa formula, so it is equal to 1/4, then integrate x cube over 3, limit 0 to 2, then it is equal to 1/4, and then substitute 8, kasi 2 cube 8, so 8/3, and then 0 is equal to 2/3. So ito na yung bar y natin. So yung centroid natin is from point 4 2/3. So ito na yung centroid natin. So ang centroid o gitna ng shape ay nasa x is equal to 4/3 and y 2/3. So kung i-drawing mo ang triangle sa ilalim ng line, y is equal to x mula 0 hanggang 2, ang punto na ito ang pinaka-balancing lokasyon ng area. So dito naman tayo sa pangatlong topic natin, which is volume. So kapag iniikot natin ang isang curve sa axis, nabubuo ang solid gamit ang desk method. So ang formula para sa volume ay V volume is equal to pi integral ng a to b f of x squared dx. So yung formula na to para lang sa desk method only. So halimbawa, hanapin ang volume ng solid na nabuo sa pag-ikot ng curve f of x. So curve f of x is equal to x, ang limit x is equal to 0 hanggang sa x is equal to 2. So solution. So ito yung problem. Solution natin.
So, volume is equal to pi. So, limit 0 to 2. And then, yung f of x natin is x. And then, x squared. So, x squared dx. And then, it is equal to pi integrate x cube over 3 limit 0 to 2. So, ito na yung volume natin. So, pi, substitute, 8 over 3 kasi 2 cube. And then, ito na, 8 pi over 3. So, ang volume ng solid ay 8 pi over 3 cubic units. So, ito na yung final answer natin. So, paalala lang, bago tayo mag-solve ng problem, tandaan muna natin ang konsepto ng volume gamit ang integration. Kapag ang isang curve ay iniikot sa isang axis, karaniwang sa x-axis, nabubuo ang isang 3D solid. Ginagamit natin ng desk method o method, minsan washer method, depende sa shape. Para sa desk method, kung umiikot ang curve y is equal to f of x sa x-axis, ang formula ay volume is equal to pi integral ng a to b f of x squared dx. Kung umiikot naman sa y-axis, gagamit tayo ng function in terms of y. So, ito yung magiging formula nito. Pi c to d and then f of y squared dy. So, ito lang gagamitin natin ng mga formula depende sa pag-ikot ng So, square mo muna ang function bago mag-integrate. A at B ang lower at upper bounds ng x o y. So, tandaan din kapag may butas ang gitna ng solid parang donut, so kailangan gamitin ng washer method. So, washer method. So, ang formula ng washer method is B is equal to pi A to B. So, dalawang radius, so r squared x minus sa maliit na radius r squared x and then dx. So, kapag may butas yung solid natin, so ito yung magiging formula natin. Kunin natin yung dalawang radius. So, yan lang. So, dito naman tayo sa pang-apat na topic natin. So, which is the length of curve. So, ang length of curve ay ginagamit para sukatin ang kabuuang haba ng isang curve mula sa point x is equal to a hanggang sa x is equal to b. So, hindi ito basta subtraction lang ng ordinates dahil ang curve ay pa-curve. So, hindi diretso. So, kailangan natin ng mas special na formula galing sa calculus. So, yung formula na gamitin natin kung ang curve ay ibinigay bilang y is equal to f of x. So, ang formula na gagamitin natin is length of curve is equal to integral ng square root of 1 plus dy over dx squared dx limit hanggang a hanggang b. So, ang a at b simula at dulo ng interval sa x-axis at ang dy dx naman is derivative ng function. Yung square root ng 1 plus dy dx squared ay galing sa Pythagorean theorem na ginagamit para i-measure ang maliit na segment ng curve. So, halimbawa ng problem. Hanapin ang haba. So, ito yung problem. So, hanapin ang haba ng curve. So, length of curve. So, ng y is equal to x squared mula x is equal to 0 hanggang sa x is equal to 1. So, solution.
kunin muna natin ang derivative ng function. So, x squared is equal to 2x, and then step 2 natin, isaksak na ilagay na natin sa formula. So L is equal to integral ng 0 to 1 square root 1 plus 2x squared dx. So length of curve, integral natin, simplify muna natin sa loob. 0, 1 square root 1 plus 4x dx. So step 3, length is equal to ang integral na ito ay hindi madali isolve ng mano-mano, kaya pwede tayo gumamit ng calculator or numerical method gamit ang definite integral calculator o numerical approximation. So length is equal to 0 to 1, and then magiging equal to, sa pag kinalculate nyo na, yung answer na ito is 1.4789 or 1.48 units. So ito na yung final answer natin. So ibig sabihin ng abuang haba ng curve y is equal to x squared mula x0 hanggang x equal to 1 ay kumulang sa 1.48 units, kahit na ang distance mula 0, 0 hanggang 1, 1 ay mukhang 1 lang. So mas mahaba ito dahil pa-curve siya, hindi diretso. So dito naman tayo sa panglimang topic natin, which is area moment of inertia. So ang area moment of inertia ay isang sukatan kung gaano kahirap iikot o i-bend ang isang flat na shape sa paligid ng axis tulad ng x-axis o y-axis. Ginagamit ito sa engineering, lalo na sa beam bending, so structural strength and mechanical analysis. So mas mataas ang moment of inertia, mas mahirap i-bend ang shape. So formula na gamitin natin para sa moment of inertia tungkol sa x-axis, ang formula ay moment of inertia to x-axis is equal to integral ng f of x squared dx limit a to b. And then kung tungkol naman sa y-axis, ang formula ay moment of inertia sa y-axis is equal to integral ng x squared f of x dx limit a to b. So halimbawa, problem natin, kunin ang moment of inertia ng area sa ilalim ng curve na f of x is equal to x, limit na x is equal to 0 hanggang sa x is equal to 3. So moment of inertia tungkol sa x-axis. So ito yung formula na gagamitin natin, Ix. So ito na yung solution natin. Ix is, or in moment of inertia from the x-axis, o integral ng a natin 0, b, and 3 f of x. So f of x squared, yung x na f of x pala natin is x, yung f of x pala natin is x squared, so may squared, so dx, and then integrate natin x cube over 3, then limit
0 to 3. So, ang magiging answer natin is 3 cube over 3 minus 0, kasi pag ginagay natin yung 0, magiging 0 na naman. So yung final answer natin is 27 over 3 or 9 units raised to 4. So ito na yung final answer natin. So dito na tayo sa last topic natin, which is yung work. So or pumping of liquid. So ang work sa calculus ay tumutukoy sa effort o energy na kailangan para ilipat ang bagay gamit ang force sa isang distansya. Kapag nagpa-pump tayo ng liquid, halimbawa tubig sa tangke, kailangan natin ng work para iangat ang tubig pataas laban sa gravity. So sa pumping problems, gamit natin ang definite integral para i-calculate ang kabuuang work na kailangan iangat ang liquid mula ibaba paakyat. So, ang formula na gagamitin natin is work is equal to integral ng PGA y times h minus y dy, limit a to b. So, yung P natin is yung density ng liquid. So, yung G is gravity. Yung AY is area ng cross-section sa height na Y. Yung H minus Y naman is distance na ninalakbay ng tubig mula point Y hanggang paakyat sa final height na H. So, A at B ay limits ng tangke, lowest to highest. So, problem natin. So, yung problem natin is ang isang cylindrical tank na may diameter na to. So, cylindrical tank na may diameter daw na to. And then, height na 4 meters ay puno ng tubig. So, puno ng tubig. Gaano kalaking trabaho o work ang kailangan upang ipump ang tubig hanggang sa taas ng tangke? So, use natin yung density ng water is given na yan, ganito yan, is 1,000 kg per meter cube. And then yung gravity is 9.81 ms squared. So, solution, step 1 natin, identify variable. So, radius is 1 meter. So, area ng circular cross section A. So, area ng yung AY, so A is equal to pi r squared. So, pi in radius is 1 squared. So, it is equal to pi. And then, ang height ng tank from Y is equal to 0 hanggang sa taas is 4. So, yung magiging answer natin is integral ng AB. Yung density na ng water natin is 1,000 times gravity 9.81, and then yung area natin is pi, and then yung ano natin, yung height natin minus y, and then dy. So, yung A to B pala natin is 0 to 4 pala. So, substitute na natin yung height ng tubig. So, simplify natin.
magiging labas natin yung mga constant. So 1,000 times 9.81 times pi, then integral ng 0 to 4 minus y dy, and then integrate na natin. Step 3, integrate na natin. So step 3, integrate na natin 1,000 9.81 times pi, integrate na natin, magiging 4y minus y squared over 2, limit 0 to 4. So simplify muna natin to, is magiging 9,800 98,000 pala, 98. Ay hindi. So simplify muna natin to, magiging 9,810 pi, or sige 9,800 na lang natin to, pwede na 8 na lang. So ano na natin to, evaluate na natin. So magiging 4 times 4 minus 4 squared over 2, then minus, so pag sinubstitute natin yung 0 pa rin yung labas. So yung answer natin yung is 9,800 pi, and then simplify 4 times 4 16, and then minus 4 squared 16 by 2 8, so 16 minus 8 is 8. So yung magiging final answer natin 9,800 pi times 8 is 78,400 pi. So yung unit natin is joules. And then may pi pa pala, so sa times natin sa pi pala, yung magiging answer niya pala is 246,300.5 joules. So ito na yung final answer natin. So, ang ibig sabihin nito, kailangan mo ng humigit kumulang 246,300 joules ng energy para mapump paakyat ang lahat ng tubig mula sa cylindrical tank na 4 meters tall. So, laging i-check kung may butas ang tangke, partial fill kapag from surface to spout ang pumping, laging h minus y ang height. Ang unit ng sagot ay joules kasi ito ay work. So, force times distance. So, natapos na natin ang 6 na pangunahing aplikasyon ng integral calculus, ang area computation, ang centroid, volume, length of curve, area, moment of inertia, and work. So,
Nakita natin kung gaano kahalaga ang calculus sa totoong buhay, mula sa simpleng pagsukat ng area hanggang sa pagtukoy kung gaano karaming energy ang kailangan sa isang system. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas maintindihan nyo ang bawat konsepto at maging handa sa mga susunod na lessons. Huwag kalimutan balikan ang bawat example kapag mag-review. Maraming salamat sa panonood at good luck sa inyong pag-aaral. Ako si Rio at hanggang sa susunod nating aralin. Bye-bye!